But we will start turning our Bibles in the book of Psalm, chapter 37. Psalm 37. Okay? And then we will go to the book to verse number 23. 23. Psalm 37, verse number 23. Na para po sa mga walang Bibles, meron po kami bibigay sa inyo, papabasa po namin sa inyo. Just look up to the screen and you can read the passages that we are going to open this morning. Okay? Psalm 37 in verse number 23. I hope everyone is already there. Amen? All right. Here's what the Bible says. The steps of a good man are ordered by the Lord, and he delighted his way. God delighted his way. The steps, if you have a marker, mark the word steps, okay? And then bilugan nyo po and then make an arrow, point somewhere kung saan may bakante pa na pwede nyo sulatan. And then sulatan nyo po sa dulo, right words like this, course of life. So the steps is the course of life. Yan po yan. Yan ang ibig po sabihin yan. And then the Bible says, the strong man here, and that's amazing, na yung good man here is about a strong man. A strong man. Okay? Sabi ng Biblia, the steps or the course of life of a strong man are ordered by the Lord. The word ordered here it means set up. Okay? Ang nag-set up ng course ng buhay ng tao ni strong man, walang iba kundi ang Diyos. Is that something? Yeah, that's something. Okay? All right. And so, the Bible says the steps of a good man are ordered by the Lord, set up by God, by the Lord. And He delighted His way. Kung meron mang kinasisiyahan ng Diyos na buhay ay yung buhay na inayos ng Diyos. See, and it's always His pleasure, God's pleasure, to direct our life. Kaya pag nakita ng Diyos na direct niya ating buhay at maayos ang ating buhay, masaya po ang Diyos. Okay? So this morning, I'm going to talk to you about the steps of a good father are ordered by the Lord. The steps of a good father are ordered by the Lord. Let's bow our heads for prayer. Father, we thank you for this passage we have just read. Thank you, O God, for the presentation of the fathers and the testimonies that we heard this morning. Thank you for our first-time visitors. I pray, Father, for those who are not yet saved, please save them and also give them an obedient heart, O God, that they would desire to follow the Lord in water baptism. Please, O God, encourage your people, especially the fathers this morning. May we see, O God, your desire for the fathers this morning and the need for being a father. Please, let the fathers see it. Help us to understand the message this morning, O God. In Jesus' name, amen. All right, thank you. You may be seated in the presence of our God, okay? Now, pakinggan natin ng mabuti ang ating pag-uusapan po ngayon. It's very important. You see, the strong man here is mentioned by David. This is the song of David. But you'll see also that the desire, this is God's desire. Desire din po ito ng Diyos na magkaroon ng isang leader sa loob ng tahanan. Okay? Please don't miss the service tonight because tonight I'm going to talk to you again about fatherhood. Okay? So don't miss it. Okay? But you see, in the book of later on we'll read the book of Deuteronomy chapter 5 and then chapter 6. And then just to see God's desire for a godly father, a godly leader. Okay? Now,
You see, in this passage, mga kapatid, makikita nyo na sabi ng Biblia, it's ordered, the steps, or like what I've said, like I've told you a while ago, the course of life of a strong man are ordered or set up by the Lord. Okay? Hindi po ba napakaganda na ang Diyos ang siyang nagsiset up ng plano natin sa buhay? You see, listen, the Bible says we're all sinners, you see, and there's a way that seemeth right unto men, but the end thereof is the ways of death, ways of destruction. You see, pag hindi po natin nakita to, mga bagay na ito, mga kapatid, listen now, ay hindi po, magkakaroon tayo, hindi natin makikita, mapapansin na gumagawa tayo ng mga moves sa buhay natin, mga plano sa buhay natin, na ikasisira din naman natin. How about allowing God to set up our life? How about allowing God to set up our life? Now, excuse me, marami ako nakikita bakanting upuan, mga red, Ushers, I hope you can work on that. Sayang, no? Matatapos sa service na marami nakaupo sa likod ng mga, natutulog lang, pakisabi sa kanila na masarap matulog dito sa foam, padded chair, okay? Thank you, Ushers, if you can do that. I appreciate that, okay? Meron pa doon sa may bandang likod, and meron pa dito, dalawa, and then meron ba dyan nakaupo sa iyo, brother, sa harap? Meron ba dyan? Okay. I hope napapagmitingan natin to, Ushers. All right? Thank you. All right. Now, let's keep going. Okay? Now, but you see, this is the desire. This is God's desire for the family to have a strong leadership. Is everybody listening na? Okay. Ito po ay desire. But listen, let me just bring you back to the original plan ng family, mga kapatid. It is God who planned the family. And no one is allowed, and no one has the right to redefine the family. Okay? Now, listen, it is God who planned the family. It is God who has the right to set up the leader of the family. Now, it's amazing, how our society is trying to destroy the family by destroying the leadership of the family. You see, napakasimple po yan, mga kapatid. Ang pinakang madali sa diablo para sirain, gibain ang pamilya, ay sirain ang leader ng pamilya. Okay? So it is God who planned the family. It is God who started the family. It is God who founded the family. God has the right to what? To set up the direction of the family by directing the leader of the family. Did you get that? Nakuha niyo po yung mga kapatid. So, para hindi masira, mga kapatid, tatandaan po natin. But the problem now is we are living in a society that is increasingly devalue manhood and masculinity. You see, in case you miss it, okay? Nandito na po tayo, mga kapatid, sa society. We're living now in a society that increasingly devalue manhood and masculinity. You see, na para bang hindi nagaanong binibigyan ng pansin yung pagkalalaki ng leader sa loob ng tahanan. Now, many people are confused right now. Who is the leader of the home? You see, who is the leader of the home? You see, that's the problem. Now, we must, men. Everybody heads up, man. Everybody pay attention here. Because manhood is under attack today. It is certainly being redefined. Yan po ang problema natin. Dapat magising tayo, mga kapatid. Na ang pagiging lalaki ngayon, kapatid, is under attack. At nire-redefine na ng society yung masculinity. You see, listen, manhood matters. I said manhood matters and masculinity makes a difference. Just in case one more time. Manhood matters.
Okay? I don't know. Hindi ko alam kung bakit marami mga lalaki hindi maka-amen pagtungkol sa bagay na ito. Now, kung alanganin ka sa umagang ito sa pagkalalaki mo at hindi ka gaano sigurado sa pagkalalaki mo, it's time for you to be aware that God created you as a man for a purpose. Hindi ka nilikha ng Diyos na maging lalaki na balang araw makukonfuse ka ng pagkalalaki mo. Mula nang naging lalaki ka hanggang mamatay ka. I don't know about you. If you're a man, I'm telling you, I'm enjoying as a man. I don't know. Kung nalulungkot ka sa pagiging lalaki mo, kahit na anong gawin mo, hindi ka maraming nakukonfuse sa pagkalalaki, naglulungkot sa pagiging lalaki, kaya nag-a-attitude sila ng isang babae. If God has created you to be a man, and you will never enjoy to be a woman in attitude. Kahit na ano pang gawin mo sarili mo, magpakababae ka, kung lalaki ka, hindi ka mag-enjoy. Now, that's exactly what I'm talking about. You see, manhood is being attacked right now. It's under attack. It is certainly being defined. Iba na ang pinapaibig sabihin nila ng manhood, mga kapatid. Pero sinasabi ko sa inyo, pagkalalaki, it matters. Manhood matters, and masculinity makes a difference. You see, now if you don't mind, mga kapatid, I'll give you the statistics about the shortage of manhood. Yung kawalan na ngayon ng lalaki sa loob ng tahanan, may problema tayo. In fact, mga kapatid, ang pamilya na hindi gaanong nakikita ang lalaki sa loob ng tahanan, may problema. All right. I have statistics here. Yung statistics dito, mga kapatid, ito po'y pangkalahatan, mga kapatid. Do you understand that 63% of youth suicides are from fatherless home? 63% of youth suicides are from fatherless homes. 90% of all runaway children are from fatherless home. Is everybody listening? Sabi ko sa inyo kanina, I don't know kung bakit yung mga lalaki hindi kayo maka-amen, hindi kayo makasigaw when it's about manhood. Kung ikaw man ay medyo may pagkaduda sa pagkalalaki mo, it's time for you na masigurado mo ngayong umaga na ikaw talaga isang lalaki at may purpose kung bakit ka nilikha ng Diyos na lalaki. Alright? Let's keep going. Okay, 85% of all children with behavioral disorders are from fatherless homes. 71% of high school dropouts are from fatherless homes. 75% of all adolescent chemical abuse patients in drug treatment centers are from fatherless homes. 85% of all youths in prison are from fatherless homes. Now, that's why I'm telling you, manhood matters. Manhood matters. And the Bible says the steps of a good man are ordered by the Lord. Nauunawaan ko, mga kapatid, na tayo ay wala tayong kaalam-alam tungkol sa bagay na ito. Okay? Wala tayong kaalam-alam tungkol sa bagay na ito. Kinakailangan natin na mag-guide po sa atin. Okay? Kaya nga po, kailangan natin ng simbahan na katulad nito. You see, sapagkat ang mga pinag-uusapan natin ngayon ay hindi pinag-uusapan sa labas. Lalong-lalo na sa mga lalaki, sa mga tatay na nandito, hindi po ito pinag-uusapan sa inuman. Oh yeah. Ngitian nyo lang ako na parang, parang hindi kayo nasasaktan, Pero yan ang totoo niyan. Alright? Hindi nyo na pag-uusapan ito na nagiinuman kayo. Alright, hindi nyo nauusapan ito pagka nagsisinghot kayo ng drugs. You see, now,
Kaya nga po, may problema tayo. Sinabi ko ito nung nakaraan habang nagtuturo ako sa Bible School. Habang nagtuturo ako sa klase ko na binuksan ko po ngayon, ito ang problema. Habang pakunti ng pakunti ang pumupunta sa church at lumiliit na ang church at ang church na katulad nito ay hindi na gaano nagiging popular, yan ho, dyan mo makikita mga kapatid. Ang pag-increase, ang pagdami ng mga single parents. Alright. Meron pa po ako rito another statistics na tinanggap ko po mga kapatid mula sa ating kapatid. Sabi dito mga kapatid sa statistics, ito ay statistics ng fatherless generation. Okay? Did you know that 57% of children born today in the Philippines are born out of wedlock? Ibig sabihin, ipinanganak na hindi mag-asawa. Nagsasama lamang po sila. 57%. Okay, dito lang kayo nakatingin para hindi kayo gaano mahalata. Titignan nyo na kaagad yung katabi nyo. Ako yung sinasabi ni Pastor. No. Tingin lang dito mga kapatid. I'm preaching to you. At huwag mong sabihin na, pag pumunta ka pala doon, ikaw papatamaan ni Pastor. Parang may nagsabi. Yeah. No. Para sa inyo talaga to. Hindi to para sa kambing, hindi to para sa baboy, para sa inyo ito. Okay? Alright. Gusto ko maramdaman mo na pag uwi mo, galing ka sa church. Hindi ka galing sa party, hindi ka galing sa inuman, hindi ka galing sa kung saan sa asabungan, galing ka sa church. In fact, habang nagsasabong ka mamaya after the service, maalala mo itong mensaheng ito, okay? Now, 57% of children born today in the Philippines, kasama na po dito yung mga anak ng mga politicians sa iba, alright? Out of wedlock. According to a recent World Health Organization supported survey, there are about 15 million, okay, single or solo parents in the Philippines, with around 95% of them being women. Kawawa naman. Woo! Kawawa naman. That's more than just a stat. It's a national wound. It is this verse right here is not just for statistics purposes, but just to let you know, if this would be the case, 95% of them are in pain right now. Sila po yung may dinadamdam ngayon. Yung iba nga lang talaga, mga nakaupo rito, alam nyo kung paano dalhin ang pain. And thank God for God. Thank God for our God. Amen? We can bear it. We can overcome it. Because our God is the most and the powerful God. The God that heals. Diyos na nagbubuo ng broken-hearted. He can fix. He can heal the pain. And just imagine 95% of them are in pain right now. It represents millions of children growing up without a father in the home. Did you get that? Okay, one more time. It represents the 95% of women who are in pain right now, represents millions of children growing up without a father in the home, without the steady presence, guidance, protection, and love that a godly father can give. Nakikita niyo po yung pangailangan ng mga lalaki sa loob ng tahanan. Nakikita niyo po ba ang mga lalaki, ang pangailangan ng mga tatay sa loob ng tahanan?
That's why some of you young people, you stop playing. Stop playing. You've got to go back to God's plan in your life. You see, the Bible says, dito mga kapatid, sa binasa po natin, very clear, the steps of a good man are ordered by the Lord. Now, how? The problem now is a lot of fathers today, a lot of leaders in the home cannot just understand God's setup in the home. Maraming hindi po nakakaunawa kung paano sinet up ng Diyos ang tahanan. Ngayon, I'm here to tell you this morning and to help you this morning how God set up the home. Let's start from the book of Deuteronomy, chapter 6. In fact, before that, I'd like to read this passage from the book of Deuteronomy, chapter 5, in verse number 29. Okay? Look at this. The Bible says, are you with me? Deuteronomy chapter 5 in verse number 29. If you can put it in the screen, I appreciate that, okay? Now, all that there was such an heart in them that they would fear me, who is the me? God. Okay? And keep all my commandments always, that it might be well with them. You see, God's desire is always to be well with them. Anumang nakakabuti po sa atin, naunawaan niyo kapatid, na yan lagi ang iniisip ng Diyos. Ang laging iniisip ng Diyos ay kung anumang ikabubuti natin. Anong ikabubuti ng tatay, anong ikabubuti ng nanay, anong ikabubuti ng mga anak. God is always concerned about how you will live godly in this present world because it is well with thee. It is well with thee. Now, that it might be well with them and with their children forever. Do you understand what we're reading right now? Hindi lamang po kapatid, pangsamantala, kundi pangmatagalan. So, here is the plan. In chapter 6 of the book of Deuteronomy, that's after chapter 5, obviously. Okay? Now, so makikita nyo, ang sabi ng Biblia, God gave His commandments. In verse number 1. Now, these are the what? The commandments, the statutes, and the judgments which the Lord your God commanded to teach you, that ye might do them in the land whither ye go to possess it, that thou mightest fear the Lord. Imagine in chapter 1, we have the same thing. Fear God. All right? And then, the Bible says, that thou mightest fear the Lord thy God, to keep all thy statutes and His commandments, which I commanded thee, thou and thy son. So obviously here, mga kapatid, ang kausap, God is speaking to the fathers. Because the Bible says, and thy sons. So directly, the God was speaking to the father. Sino kausap ng Diyos? Directly, yung mga tatay, mga kapatid. Okay? Now, anong sinasabi? Sinasabi ko na po sa inyo ngayon, mga tatay, kung saan tayo magsisimula. Now, if you're not a father this morning, I'm also talking to you. Whoever that is involved and you have the desire to fix your family at maging maayos ang iyong pamilya, listen, this is for you. Para sa inyo po ito lahat, mga kapatid. Wala mga kapagsabi rito na hindi para sa amin yan. Yung mensahe ni pastor ay para lamang sa mga tao. No. Kung meron kang pagmamalasakit sa iyong pamilya, para sa iyo ito. Okay? Now, so look at this. In verse number 2, all the days of thy life, you see that? Thy son's son, all the days of thy life, and that thy days may be what? Prolonged. Just imagine that if you will abide in God's word, then it will prolong your life. It can prolong your life. All right? So is everybody following me?
All right, verse number 3. Hear, therefore, O Israel, and observe to do it, that it might be well with thee, and that ye might increase mightily, as the Lord God of thy fathers hath promised thee, in the land that floweth with milk and honey. Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord, and thou shalt love the Lord thy God with all thine heart, and with all thy soul, and with all thy might. Period. All right, now listen carefully. Sino ang kausap dito? Sino ang kausap ng Panginoon? Makinig ng mabuti. Father. You see, the first group of people that the Lord spoke to were fathers. Di ba? Mga tatay, mga kapatid. Bakit? Sila itong magdadala ng next generation. Siya munang kinausap. Kung mapapansin nyo, maraming beses na po natin ito dinaanan, mga kapatid, yung talata na ito. Pero ngayon ko lang sasabihin sa inyo, mga kapatid, na ang Diyos, ang una niyang kinausap, yung mga tatay. Because you fathers are the ones that will influence your children. Let me tell you something. Hey, let me tell you something. You are not babysitting your children. You're not just babysitting your baby. You are discipling your baby. Yan ang pagkakamali natin eh. Masyado tayong natutuwa sa bata, nagigilaw tayo sa tawa, maging yung pangit na asal, kinatutuwaan natin. Pero ang hindi natin alam, dinidisciple pala natin. We are not just rocking the crib, kapatid. But we are discipling them. We're molding them. You see that? So the first thing is this. The commandments must be in thine heart first. You see, fathers, take note of that. Huwag kasi kayo matulog. Dito nga ako sa mga natutulog dito. Noong araw, salamat ako sa Panginoon. Alam mo kung bakit? Noong araw, mga kapatid, inabot ko sa klase namin na pagka hindi ka nakikinig, babalibagin ka ng pang-eraser. Yung eraser. Sino nakaranas niya? Yeah, nangunawaan ko. Maraming beses kayo nabalibag. Alright. Nababalibag, pero hindi naman po ako nabalibag nung araw. Yung mga katabi ko lang. Yeah. Ikaw palagay ko hindi kung nakaranas ka ng ganyan. Puting-puti na ang buhok mo. But anyways, listen now. Here's the thing, kapatid. Okay? Do you understand that God wants the father first to be saturated with His words? Tayo munang mga tatay. Hindi yung pagpupunta na sa church, anong sasabihin natin, mga kapatid? Yung anak ko na lang kasi busy ako. So mali na kaagad ang simula. Now listen, here's the pattern. God set up the pattern. What? How do God set up the pattern? By speaking first to the fathers. Kaya kung ikaw ang tatay ngayong umaga, isipin mo yung command na ito, ikaw mismo. Salamat na nandito ka ngayong umaga. Ikaw mismo ang sabi ng Panginoon, ikaw ang unang-unang dapat makapakinig ng salita ng Diyos, hindi yung iyong anak. Kasi yung mapapakinggan ng iyong anak ay manggagaling na sa iyo. Because you have nothing to teach to your children if you don't have anything in your heart. You've got to put it first in your heart, and putting the words of God in your heart, it means practicing. Put it into practice. You've got to experience it first. Yan po ang ibig sabihin yan. Kaya marami, napansin niyo po mga kapatid, halos sa mga Filipinos, grabe tayo kung makasimba. May simbang gabi pa tayo. Pero nasaan yung mga nasisimbang gabi? Hindi ko na tuturo, mga kapatid. Recipient sila ng maleta. But anyways, sinasabi ko lamang po sa inyo ito. Because napakaraming pumasok sa isip natin,
pero wala sa experience natin. So where's not the problem? Nasaan ngayon ang problema mo, kapatid? Nasa magtuturo. Ang problema ngayon, paano mo matuturuan ng anak mo kung wala kang na-experience? I hope you're following me. That's a problem. So God wants us first to be saturated. If you're a father, raise your hands. Raise your hands. Okay? Raise your hands. Now, listen. Tinatanggap mo ba sa harapan ng Diyos na ikaw muna ang dapat tumanggap ng salita ng Diyos? Say amen. Amen. Yeah, ikaw muna ang dapat mag-practice. Say amen. Thank you. Sabi ng iba na puwersa ako rito. Yeah. Now, you listen to me now. This is not about religion. That's right. You've got to put it first into your heart. It's not hypocrisy. It's about sincerity. It's about sincerity. Because the heart is the seat of all affection. Bago maapektuhan ang kamay mo, puso muna. Bago mapunta yan sa paa mo, puso muna. So this is how God set up the family. It starts from the leader of the home. Pero yung leader ng home, anong dapat mangyari? Dapat tanggapin mo ang salita ng Diyos sa puso mo. Tanggapin mong mabuti ang salita ng Diyos sa puso mo. Alam nyo, ang problema kasi ng maraming tao ngayon, pag pumunta sa church, ang nasa isip, reliyon. Totoo po yan eh. Hindi natin sila masisisi kasi pagpasok nila sa loob ng simbahan, ang puro naririnig nila, nakikita nila, natutumba, nanginginig. It's all about religious, matters, religious activities. But where is the education? Uuwi ba kayo na may alam kayo? In fact, dito lamang kayo nasasabihin na, hoy, gising, gising, makinig. Dito ka lang kayo nasabihin ng ganyan. Because I want you, when you get home, you got something in your heart, you got something in your head, something in your heart that you can live by. Amen. Now notice what the Bible says here. Let's go to chapter 6, mga kapatid. Thou shalt love the Lord thy God. Thou shalt love the Lord thy God. So sino muna ang unang dinil ng Panginoon? With all thy heart, with all thine heart, with all thy souls, and with all thy might. Fathers. Look in verse number 7 now. Or 6. And these words which I command thee this day shall be in thine heart. Huwag mong iiwanan sa bahay. Huwag mong iiwanan sa kainuman mo. Huwag mong iiwanan sa sabungan. Come on, talk back to me if you can. Huwag kayo masyadong magsisimangot. Nahalatang kayo yun eh. Huwag mong iiwanan kung kani-kanino. Put it into your heart. Because God's plan is, hindi magtatapos yan dyan sa puso mo. Do you understand, mga kapatid? Lagi natin sinasabi ito. Alright, I hope you agree with me. Marami tayong nakakalimutan at ang hindi lamang natin makalimutan yung nasa puso natin. Hindi ba? Hindi ba? Hindi mo siya makalimutan. Ngayon, naalala mo na siya. Hindi mo siya makakalimutan kasi nasa puso mo. Kaya ang sabi ng Panginoon, huwag mong kakalimutan. Ito'y mananatili sa iyong puso. Pero hindi magtatagal. Kaya ang sabi ng Panginoon, put it into your heart because you have an assignment. And I'm giving you an assignment. It will not end there in your heart. I'm giving you something to do. Look in verse number 7. Ano sabi sa verse number 7, mga kapatid? And thou shalt what? That's it. And thou shalt teach them diligently. Not one time. Yes, sir. The word diligently, the implication of that word, I don't know about you if you know that. But the implication of that word is what?
many times. Not just one time. Palagi mong gagawin. Hindi yung sasabihin mo, nagkamali yung anak mo. Ano ba yung anak mo yan? Bakit ganyan lamang yan? Napagsabihan ko na yan eh. Tanong, ilang beses? No, notice the sample here, mga kapatid. All right? Thou shalt, put it in the screen, please. All right? And thou shalt teach them diligently unto thy children, and shall talk of them when thou what? One. And then what? Walkest. Two. And then what? Liest. Three. And then when thou what? Risest. Four. So in other words, lahat yan mga kapatid ay involved sa buhay niya. So, what is important here is this, hindi lamang one time, kapatid. Hindi, kapatid, titino ang anak mo pag napalo mo ng isa. Sapagkat uulitin niya uli yung pagkakamali niya para tignan niya kung papaluin mo siya uli pag nagkamali siya ng ganon. Pag hindi mo na siya pinagalitan at hindi mo na pinalo siya sa repeated sin na ginawa niya, kapatid, na kanyang nakomit, ang ibig sabihin niyan, accepted mo na yung kasalanan niya. Oh boy, I hope you're following me. May nakakaunawa ba ng sinasabi ko ngayon? Come on, talk back to me if you can. Now, here's the thing. Okay? Now, sabi ng Panginoon, teach them. Keep it in your heart because you will teach them to your children. And the teaching is, again, heart to heart. Spend time. Listen, God is expecting you to influence your children. It is not your children that will influence you. Ikaw ang magi-influence sa iyong mga anak. Did you get that? Ikaw magi-influence sa iyong anak. Kapatid, inuulit ko po, ang programa ng Diyos ay hindi yung nagyuyugyug ka lamang ng crib. You're not that's not God's plan for you to just rock the crib. You have to disciple your children. Now notice this. Because the most important thing here, brother, is this. Okay? Here's the most important thing here. A good father leaves a legacy. A good father leaves a legacy. Now listen to me. There is a legacy that you can leave for your children. There is a legacy that you can live for your children. And this is more valuable than money, more valuable than gold, more valuable than your silver or anything of this world. Because it is about knowing God and loving God and living for God. Yan ang matinding maiiwanan mo, kapatid, sa iyong mga anak. Sapagkat maraming natuto kung paano maghanap ng pera, pero bandang dulo, nagwakas ang buhay sa kulungan. Alam niyo kung bakit? Sapagkat walang Diyos. Iniwan nila ang Diyos. See, nasaan yung mga magulang? Pasok naman sa simbahan, pero natutulog lang. Nagising tuloy. Yan ang problema po natin, mga kapatid. Hindi tayo seryoso pagdating sa Diyos. Pero sino ang nagplano ng ating buhay? Sino nagsiset up ng buhay natin? Hindi ang mundo. If you allow the world to set up your steps, I promise you, you will end up in jail. Sapagkat lahat ng mga bagay dito, mga kapatid, ay dinesign ng Diablo na ang dulo ay distractions. It's a bait. It's a trap. Sa kolokyal na pananalita, scam. Yung magandang buhay mo, scam lang pala yan.
Bakit? After 10 days, ang wakas mo na kulungan, ang wakas mo na problema, ang wakas mo na mas grabe pa yung abuno mo kaysa kinita mo. You see? So, it's knowing God. You see, this is the best legacy that you can leave for your children. It's about knowing God. It's about loving God. It's about living for God. You see, kaya nga kapatid, ang bansang ito, I promise you that this nation, this country needs a generation of a godly father. I said a godly father. It doesn't mean because you are married, you are a father. No, a man can produce children, but that cannot make you a father. A father is the one that lives, who desires to leave a legacy to his children. Yan ang tatay. Kung tatay ka ngayong umaga, okay, ang tanong ko sa iyo ngayon, ano ang pinaplano mo at ano ang desire mo na iwanan para sa iyong anak? Did you consider knowing God? Kaya nga po, mga kapatid, ang programa ng simbahan natin is that I may know Him. Upang lalo pa nating makilala ang Diyos. Kasi ilan sa mga tao ngayon, mga kapatid, na naglalakad sa kalsada. Kaya sabi ko sa inyo, kanina binigay ko sa inyo kanilang statistics, mga kapatid, ilan na nagsusuicide. Napakataas ang porsyento ng mga kabataan na nagsusuicide. Bakit? Walang tatay na nagmamando sa kanila. Nasaan yung mga tatay? Naghahanap buhay. Sasabihin lang nila, bahala na si commander niyan. Commander. Akalain mo, ikaw dapat commander, sasabihin mo yung misis mo ang commander. Para kang higanting uncircumcised yan. Yan ang sabi ni David. Yan ang sabi ni David. Alam mo, gusto natin, sa pag-uwi natin sa bahay, mga tatay, yung basang mauupo na lamang tayo na wala tayong gagawin, pagdating sa magmamando, sa pagpapatakbo ng ating pong tahanan. Listen, this passage here that we have just read, kapatid, in the book of Deuteronomy, it's all about the commandments of God that will teach you, convict you, and give you the desire to do it. You see, your house ought to look like your belief. How is your belief right now? Ano yung pinaniniwalaan mo ngayon? Ano yung conviction mo ngayon? Ano yung tumutulak sa iyo ngayon para maging godly na tatay ka ngayon? Ano yung bagay na yun? Kung ano ang pinaniniwalaan mo, if you believe this book right here that I'm holding in my hands right now, listen, this ought to be how when someone look at your house, dapat ganito ang itsura, dapat ganito ang paninindigan sa loob ng tahanan natin. Again, your house ought to look like your conviction. The conviction of the house ought to be the conviction of the Father. Father, whatever house you are in, that's the house that you ought to run. That's the very house na dapat mong patakbuhin, na dapat mong i-manage, na dapat mong asikasuhin. Kung saan ka nakatira. Kung saan pamilya ka kabilang. Yun ang pamilya na responsible ka doon sa pamilya na yan. You see, that is very important. Now think about kung ano ang rate, ano yung ginagawa na natin ngayon sa loob ng tahanan po natin. How about yung kayang anak ko, nakakakilala na siya sa Diyos. Listen, mahaba hong takbuhin ito. Sabi ko sa inyo, ang isang mabuting ama ay nag-iiwan ng legacy. Ang legacy, mga kapatid, yung ipinamamana mo, yung ipinapasa mo na ipamumuhay ng bata. Now, why is this important? Dito ko lang po muna tatapusin ito kasi medyo mahaba na po tayo. Para preach ako, may sinusundan akong oras. Okay? Last na po ito. Okay? Now, listen to me now. Why is this important? Why it is? What kind of legacy that you need to leave for your children? Sabi ko kanina, knowing God. Second, sabi ko na nga ba. All right.
What is the first? Say louder. Knowing God. The second? Loving God. Third? Living for God. Now, why is this important? That you need to teach your children. And this is the best legacy that is more valuable than silver and gold, than any possession of this world. Okay? Whatever pleasure sa pinagmamalaki ng tao mo, kapatid, wala nang tatalo sa pagkakilala sa Diyos. Anong sabi ng Panginoon? Okay? Now, kung meron ka mang ipagmamalaki, hindi yung edukasyon mo, hindi yung kayamanan mo, kundi ang dapat mong ipagmalaki ay kilala mo ako. Bakit? Kung kilala mo ang Diyos, try to go back with that passages right here na binasa po natin kanina. That your life may be what? Prolonged. That's it. Prolonged. Now, here's the thing, kapatid. Do you love your children? Mahal mo ba ang iyong anak? Makinig na mabuti. Kung mahal mo ang iyong anak, dapat mong iwanan siya ng legacy. Alam yung legacy na yon? Knowing God. And bakit mo iwanan yung tatlong yon? Sabi ng Biblia, binasa natin, that your life may be prolonged. Para mapahaba. Same thing in the book of Proverbs, chapter 3. You see, ano sinasabi ni Solomon sa Proverbs, chapter 3? Yan yung Proverbs ni Solomon. Na gusto mong humaba ang buhay, sumunod ka sa Diyos. Now listen, mahal mo ba ang iyong anak? Kung mahal mo ang iyong anak, gusto mo bang humaba ang buhay niya? Oh, mga kapatid, alam ko maraming mga magulang nasa labas, kapatid. Nababalitaan nyo naman ito eh. Sa sobrang asar nila, sa mga anak nila, pinapatay na nila. For I believe that if you're a godly father, you will never do that. You see, now listen, the Bible says in the book of Ephesians, fathers are commanded to what? Bring up. Not bring down your children, but bring them up. And how will you bring them up? By nurturing and admonishing the what? The Lord, about the Lord. Very simple, kapatid. So paano natin ginagawa yan, kapatid? Turuan natin ng salita ng Diyos. Kausapin natin araw-araw. You know, hindi po yan, mga kapatid, na pagdating, pagka nakita mo, anak, anong verse na alam mo? Hindi. Ano man ang pag-uusapan, kumustahin mo yung anak mo. Anak, kumusta ka? Galing ka sa school. Pero magtatapos kayo sa biyaya ng Panginoon. Binigyan ka ba ng talino? Bago ka ba umalis, anak? Humingi ka ba ng talino sa Diyos? Humingi ka ba ng wisdom? Pagdating mo, kaya meron ka 100 ngayon. Alam mo, kagagawa ng Diyos yan. Anak, wala tayong talino maliban na lamang sa wisdom na binibigay ng Diyos. Always, always, I said, always, let God involve, let your children know that God is always involved. Bihira marinig sa bibig na ngayon ng mga tatay. Mas madali pang marinig yung talisayin. Si puti, si pula, Lujes. Kaya madalas yung marinig, dihado ako eh. Halata mong sanay na sanay ka sa sabungan eh. Di ba? Kapatid, kailan narinig sa kwento natin, na every time ko kwento tayo, sasabihin natin, gusto natin pag-uwi natin mga tatay, pag-uwi natin, mauupo na lamang tayo, gusto natin, harapin tayo ng misis natin, tatanggalin ang sapatos, tatanggalin ang medyas. Yun ang mga gusto natin. At ang epekto natin, pakiramdam natin, lalaking-lalaki na tayo. No, tamad ka. Kapatid, ang lalaki, hindi mo pinapahalata sa mga anak mo na napapagod ka. That's manhood. See, tandaan mo, dinidisciple mo yung anak mo.
kinakailangan makakilala yan sa Diyos. Anong pagkakilala? Anong purpose nito? Kapatid, para humaba ang buhay niya. Kapatid, tingnan niyo mabuti. Dalawang klase ang paghaba ng buhay. Yung nawawala ka na sa mundong ito at nawawala na yung pagkatao mo. Okay. Naunawaan ko yung una, madali niyo maunawaan. Pag nawala ka sa mundong ito, anong tawag doon? Paktay. Okay? Pero ano yung pangalawa? Nawawala ka na sa pagkatao mo. Hindi ka na nagpa-function as a man. Bilang tao. Bakit? Tinapos ng bisyo mo ang pag-function mo bilang isang tao. May mga nabubuhay na tao sa ibabaw ng lupang ito, mga kapatid. Pero parang hayop. Oh yeah. Tingnan niyo yung mga taong nag-aaway-away dyan. Lahat sila yung mambabatas, mga kapatid. Pero pagdating sa pera, makikita niyo, sapagkat ang kanilang nasa isip ay pera, na wala lahat ng pinag-aralan nila, hindi na sila nagpa-function parang tao. That's right. That's right. Now listen to me now. Here's the most important thing here. Hahaba ang buhay ng anak natin kung tuturuan natin ang salita ng Diyos. Amen. You want to see it? Let's go to the book of Proverbs, please. Okay, let's go. Let's go. Proverbs chapter 3. Para last na po ito, mga kapatid. Okay? All right, you ready? Verse number 1. Chapter 3, verse number 1. My son, what? Forget not my... That's the word of God. But what? Let thine heart what? Keep my commandments. Again, the heart is involved. Are you with me? Next. For what? What is the second? Length of days and long life and what? Peace shall they add to thee. Maghanap kayo ng buhay na ino-offer ng Bible. Other than that, maghanap kayo ng buhay na masaya. Give me a man that will live, sabi ng Biblia, long length of days and long life with peace. With peace. Because if there is peace, there is joy. There is no joy if there is no peace. Okay, anong kwenta, kapatid, ng long life kung walang peace? Isang araw pa lamang, kapatid, na maghapon na walang kapayapaan, gusto mo nang mamatay. Pero, kapatid, binibigyan ka ng Diyos ng mahabang buhay. Mahabang buhay. Length of days, long life, with peace. Amen. But what is the requirement? Verse number 1. Keep my commandments in thine heart. Very simple. Fathers, saan kayo magsisimula? Sabi ng Biblia, go back to chapter 37 of the book of Psalms. Verse number 23. The what? Come on. Say it all together. The of the what? All right. The step. What is the steps? The course of life, the way of life, the course of life. And the Bible says, the good men. Who are the good men? The strong men. Who are there? Who are them? The fathers, the leaders of the home, are ordered. Ano yung ordered? Set up. Sino nag-set up? Mga tatay, isipin po natin ngayon. Simula sa araw na ito, sabihin nyo na, Panginoon, marami akong pagkakamali. Ngayon, na-realize ko na napakarami palang diferensya sa pamilya namin. Kaya pala nagkakaganito. Grabe na ang pagsisikap ko. Grabe na ang pagod ko. Pero nauuwi lamang sa kaguluhan. Hindi pa rin kami mapayapa ng misis ko. Yung mga anak ko nagkaligaw-ligaw na. Hindi ko malaman, nag-aaral sila. Pero pagbalik nila, parang wala naman silang pinag-aralan. Na wala na silang modo. Na wala na silang magandang pag-uugali. Wala na silang respeto sa kanilang mga magulang. Bakit nagkakaganito? Because you have family, but there's no God. Why is the presence of God very important?
Because He is the one setting up. Siya ang nagsiset up sa loob ng tahanan. Am I clear, brethren? Yes, sir. And then once the family is set up, the Bible says, peace is in that family. Amen. Listen, ang pinakamaganda sa last part ng message nito, mga kapatid, is this: your relationship within the family. And what is relationship? Getting involved to one another. But who has the best involvement, the greatest involvement in the family, within the family? God. Kapatid, tingnan niyo mabuti ngayon. Alright, bago kayo matulog, gising na, mag-uwian na tayo. Maiwan kayo sa upuan. Okay, now listen. Here's the thing. Okay, tatanungin ko po kayo ngayon. Sino ang may pinakang malaking impluensya sa loob ng pamilya ninyo? That's it. Yan, tama yung sagot niyo. Thank you for your honesty. Mother. Bakit? Sila yung grabing sumigaw. Kahit hindi naiintindihan, sasabihin niya pa, hindi mo naiintindihan! Nagtanong pa. But the truth of the matter is, God must be the person that has the greatest influence in the lives of the individuals in the family, within the family. Hindi yung tatay, hindi yung nanay, lalong-lalong hindi yung anak. Mga anak, gaano man kalaki at kataas ng inyong pinag-aralan, pag Diyos nang pinag-usapan, silensyo ka. Silensyo ka. God must have the greatest influence within the family. I hope I'm clear. The steps of a good father are ordered, set up by God. That's the reason why you need to respect your father, the father of the home. That's the reason why you need to obey your Hey, young people, that's the reason why you need to obey your father. Because his ways are ordered by the Lord. I'm clear? Shall we all stand, please? Father, thank you for your words. Bless your people this morning. Nawa po'y nakuha ito ng mga first-time visitors po namin. At kung magsisimula po kami, Panginoon, ng aming pamamaraan, sa pamamaraan niyo po, O Diyos, dapat una po sa lahat, kilalanin muna namin ang Panginoong Kristo bilang sariling tagapagligtas at Panginoon ng aming buhay. Salamat po sa pagkakataong ito. Please speak to us. Continue to speak to us. May this message, O God, change the atmosphere of the home. Please speak to everyone. Your heads are bowed. Your eyes are closed. God is speaking to your hearts through that message. Then let's come to God. Let's make business with God. Sige po.
Father, thank you. Thank you, O God, for the message. Salamat sa inyong mga anak din na tiklop tuhod, lumapit po sa inyo. Panginoon, kung meron po kami rito sa aming kalagitnaan na hindi po nakatiyak ng kalangitan, bago po namin gawin na kami sumunod sa inyong gustong mangyari sa aming pamilya, bawat isa muna sa amin ay magkaroon ng katiyakan ng kalangitan. Pagpalain niyo po ito na iligtas niyo po ang di paligtas at bigyan mo niyo po ng pusong masunuran ligtas na upang sila sumunod sa tubig ng bautismo. Salamat po, O Diyos. Pagpalain niyo po ang invitation na ito sa pangalan po ni Jesus. Amen.